Hindi ka napadpad dito ng nagkataon. May isang bagay na banayad ngunit makapangyarihan ang tahimik na kumikilos sa buhay mo, lalo na pagdating sa pera at sa halaga mo bilang isang tao. Bilang isang Pisces, ramdam mo ito sa mga sandaling tahimik ka lang, sa mga pag-isip tuwing gabi, sa pakiramdam na ang mga pagsisikap mo ay matagal nang hindi napapansin. Mas marami kang ibinibigay kaysa sa natatanggap mo, patuloy kang umaasa kahit sinasabi ng lohika na huwag na. Pero paano kung iba ang sandaling ito? Paano kung may isang nakatagong ritual ng pagkakatugma na unti-unti nang nagbubukas ng biyayang sadyang itinakda para sa'yo? Manatili ka sa mensaheng ito dahil ang susunod na darating ay maaaring magbago magpakailanman sa paraan ng pagtanggap mo ng kasaganaan. Bilang isang Pisces, taglay mo ang lalim na kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari, at nasasagap mo ang mga pagbabago bago pa sila maging malinaw sa paningin ng iba. Pagdating sa pera, maaaring tahimik kang nakipagbuno, ginagawa ang lahat ng makakaya, nagtitiwala sa proseso, at umaasang balang araw ay ibabalik ng universo ang lahat ng ibinigay mo ng bukal sa loob. Tinulungan mo ang iba kahit kapos ka, naniniwalang ang kabutihan ay laging may babalik na kapalit. Ang mensaheng ito ay hindi nandito para i-pressure ka o mangako ng mga himalang walang saysay. Nandito ito para ipaalala sa iyo na ang pagkakatugma ay kadalasang nagsisimula sa katahimikan. Bago pa dumating ang kasaganaan sa anyo ng mga numero, dumarating muna ito bilang linaw, kapayapaan, at panloob na katiyakan. Kung nakakaramdam ka ng banayad na hatak patungo sa pagbabago, ito na ang senyales na may mahalagang bagay na unti-unting nagbubukas, dahan-dahan, may layunin at pabor sa'yo. Bakit natagpuan ka ng mensaheng ito ngayon? May mga sandali sa buhay na ang mga mensahe ay dumarating sa eksaktong tamang oras, hindi dahil hinanap natin sila, kundi dahil handa na tayong tumanggap. Para sa isang Pisces, ang ganitong kahandaan ay kadalasang dumarating matapos ang mahabang panahon ng tahimik na pagtitiis. Tahimik mong kinarga ang pag-asa, kahit ipinapahiwatig ng mga pangyayari na sumuko na. Pinili mong magtiwala sa intuisyon kaysa sa ebidensya, pananampalataya kaysa sa takot, at pagtitiyaga kaysa sa pamimilit. Natagpuan ka ng mensaheng ito ngayon dahil may isang bagay sa loob mo ang nagbago. Marahil napansin mo ito sa paraan ng pagtingin mo sa pera, o sa katotohanang hindi ka na handang tanggapin ang walang katapusang paghihirap. Tumutugon ang universo hindi lamang sa kilos, kundi sa panloob na pagkakatugma. Kapag nagsimulang magbago ang paniniwala mo, unti-unting sumusunod ang realidad. Maaaring nakaramdam ka kamakailan ng kalituhan, ang mga dating landas ay hindi na tama ang pakiramdam, ngunit ang mga bago ay hindi pa ganap na nakikita. Hindi ito senyales na ikaw ay naliligaw. Ito ay palatandaan ng paglipat. Bago dumating ang mga biyayang pinansyal, kadalasang nililinis muna ng universo ang mga lumang inaasahan at mga tahimik na pagdududa. Inihahanda ka nitong tumanggap ng walang takot, walang guilt, at walang pagsira sa sarili. Lumitaw ang mensaheng ito ngayon upang patunayan na ang paghahandang iyon ay nagaganap na. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Ang dating tila na antala ay sa totoo lang pinrotektahan, hinihintay kang maabot ang bersyon ng sarili mo na kayang panindigan at panatilihin ang kasaganaan. Hindi ito tungkol sa biglaang swerte, ito ay tungkol sa pagkakatugma na sumasalubong sa oportunidad. At ang sandaling iyon ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Enerhiya ng Pisces at karma sa pera. Taglay ng Pisces ang isa sa pinaka hindi nauunawa ang enerhiya pagdating sa pera. Hindi ka pabaya at hindi ka rin mahina sa usaping pinansyal. Iba lang talaga ang paraan mo ng pag-unawa sa halaga. Habang ang iba ay humahabol sa mga numero, ikaw ay humahabol sa kahulugan. Habang ang iba ay humihingi ng agarang kapalit, ikaw ay nagtitiwala sa tamang panahon. Dahil dito, madalas nagiging pabago-bago ang daloy ng pera sa buhay mo, hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil natututo ka pa ng balanse. May likas kang ugaling magbigay ng hindi nagbibilang. Sinusuportahan mo ang iba sa emosyonal, espiritual, at minsan pati pinansyal na paraan, kahit walang nakakapansin. Sinasabi mo sa sarili mo na ayos lang, na darating din ang para sa'yo balang araw. Ang ganitong kabutihang loob ay lumilikha ng karma, makapangyarihang karma, pero hindi ito laging bumabalik agad. Tahimik itong gumagalaw, dahan-dahang nag-ipon ng lakas. Noong nakaraan, maaaring tila dumudulas ang pera sa mga kamay mo sa sandaling akala mo'y darating na ang katatagan. May mga oportunidad na sumulpot pero hindi nagtagal. May mga planong nagsimula ng matibay ngunit unti-unting naglaho.
Hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Itinuturo sa iyo ng universo ang tamang pag-unawa, kung paano magbigay ng hindi nauubos, at kung paano tumanggap ng walang guilt. Mas huli talagang nahihinog ang karma sa pera ng Pisces kumpara sa iba, ngunit kapag ito'y nagising, malalim at pangmatagalan ang epekto. Kapag natutunan mo ng ang kasaganaan, ay hindi nangangahulugang pagiging makasarili, at kapag tumigil ka ng iugnay ang yaman sa pagkawala ng pagiging dalisay, doon magsisimulang magbago ang lahat. Nananatili na ang pera. Ang paglago ay nagiging matatag imbes na emosyonal. Ang seguridad ay hindi na mabigat sa pakiramdam. Papasok ka na sa yugto kung saan ang mga sakripisyo mo noon ay unti-unti nang nababalanse. Hindi ito dramatic, hindi maingay, kundi sa paraang sa wakas ay pakiramdam mo'y ligtas ka na. Ito ang uri ng kasaganahang hindi basta nawawala. Dumarating ito ng banayad, tahimik na naninirahan, at nananatili dahil handa ka na itong hawakan. Ang ritual ng tagumpay at kayamanan. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mga gamit, kandila, o komplikadong mga hakbang. Ito ay tungkol sa intensyon, tamang sandali, at katahimikan. Para sa isang Pisces, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pamimilit, ito ay nagmumula sa pagkakatugma. Ang pinaka-epektibong mga ritual para sa iyo ay nagaganap kapag tumatahimik ang mundo sa labas at luminaw ang tinig sa loob mo. Isipin ang isang sandali kung saan hinahayaan mong tumigil sa paghahabol sa mga resulta. Walang pagpapatunay. Walang labis na pag-iisip. Presensya lamang. Dito nagsisimula ang ritual. Kapag binitiwan mo ang pagmamadali, lumilikha ka ng espasyo. At ang espasyong iyon ang pinapasukan ng kasaganaan. Ang ritual ng tagumpay para sa Pisces ay malalim sa damdamin at lubos na personal. Nagsisimula ito sa pagkilala kung gaano nakalayo ang narating mo, hindi lamang sa pera, kundi sa espiritu. Nalampasan mo ang mga pagkabigo, kawalan ng katiyakan, at pagdududa sa sarili nang hindi pinatitigas ang puso mo. Ang katatagang iyon ay isang uri ng kayamanan. At kinikilala iyon ng universo. May mahalagang papel ang visualization. Kapag iniisip mo ang katatagan, kapayapaan, at kalayaan, hindi marangyang dulot ng ego, kundi ginhawang nagmumula sa seguridad, umaayon ka sa pangmatagalang yaman. Pinakamabisang nagmamanifest ang Pisces kapag kalmado ang emosyon, hindi desperado. Kapag nakaka-relax ang sistema ng nerbiyos mo, mas tumatalas ang intuition mo. Maaaring may sandaling sa gitna ng ritual na ito ay may mga alaalang lilitaw, mga panahong nakaramdam ka ng pagkakaligtaan, kakulangan sa sahod, o kawalan ng pagpapahalaga. Hayaan mo silang dumaan ng walang paghatol. Pinapalaya na sila. Bawat biyaya ay nangangailangan ng espasyo upang pumasok, at ang pagpapalayang ito ang lumilikha ng puwang na iyon. Mahalaga ang katahimikan dito. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil napakaraming nagaganap. Pinakamalinaw na nakikinig ang universo kapag tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Kapag hindi ka na nagmamakaawa, kundi tahimik na umaasa. Pinapagana ng ritual na ito ang tiwala. At binabago ng tiwala ang paraan ng paglapit ng pera sa iyo. Nagiging natural ang mga oportunidad imbes na pilit. Dumarating ang tulong kahit hindi ka humihingi. Natatagpuan mo ang sarili mo sa tamang lugar sa tamang sandali, hindi dahil sa swerte, kundi dahil ikaw ay nakaayon. Ang tagumpay para sa Pisces ay hindi maingay. Dumarating ito ng banayad, malalim na naninirahan, at nananatili ng mas matagal kaysa sa inaakala mo. Mga palatandaang gumagana na ang ritual. Kapag nagsisimula ang pagbabago para sa isang Pisces, bihira itong magpakilala ng maingay. Sa halip, dumarating ito bilang mga banayad na pagbabago na halos hindi mapansin, maliban na lang kung ikaw ay tunay na nakikinig. Isa sa mga unang palatandaan ay panloob. Maaari mong mapansin na napapalitan ng kalma ang dati mong pagkabalisa, lalo na pagdating sa pera. Ang mga isipang dati nagdudulot ng stress ay parang lumalayo na tila hindi na sayo. Ang ginhawang emosyonal na ito ay hindi aksidente, ito ay pagkakatugma. Isa pang senyales ay ang biglaang linaw. Nagsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan dati ay puro problema lamang. Maaaring may ideyang dumating ng biglaan, hindi may pagmamadali, kundi may katiyakan. Tumatalas ang intuwisyon ng Pisces kapag malapit na ang kasaganaan, ginagabayan ka patungo sa mga desisyong natural ang pakiramdam, hindi pilit. Maaari mo ring maranasan ang maliliit ngunit makahulugang mga synchronicity. May mensaheng dumarating sa tamang sandali. May pag-uusap na nagbubukas ng pinto na hindi mo naman sinisikap buksan.
May taong babanggit ng oportunidad ng kaswal, walang pressure. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga kumpirmasyon. Madalas nagsisimula ng hindi direkta ang mga pagbabago sa pananalapi. Bago pa man magpalit ng kamay ang pera, nagbabago muna ang relasyon mo sa halaga. Nagiging mas mapili ka sa enerhiyang ibinibigay mo. Humihinto ka sa paghahabol sa mga bagay na umuubos sa'yo. Natututo kang magsabi ng hindi nang walang guilt at nang walang takot. Ang hangganang enerhiya na ito ang nagbibigay daan para dumaloy ang kasaganaan ng walang sagabal. Marahil ang pinakamahalagang palatandaan ay ang tiwala. Nahuhuli mo ang sarili mong naniniwalang magiging maayos ang lahat, hindi ng bulag kundi ng kalmado. Kapag naabot ng Pisces ang ganitong estado, bumibilis ang pagmamanifest. Hindi pinipilit ng ritual ang mga resulta, inihahanda ka nitong tumanggap. At kapag ligtas na sa pakiramdam ang pagtanggap, wala nang dahilan ang kasaganaan para umiwas pa. Isang tahimik na kwento ng pagbubukas sa pera. May panahong naniwala ang isang Pisces na katulad mo na ang paghihirap ay bahagi na lang talaga ng buhay. Hindi dahil gusto nila ito, kundi dahil ito na ang nakasanayan. Nagtrabaho sila, umasa at naghintay. Sa tuwing may magandang dumating, pakiramdam nila'y pansamantala lang na parang pwedeng mawala anumang oras. Kaya natuto silang huwag masyadong umasa. Isang araw, walang dramatikong nangyari. Walang anunsyo. Walang bigla ang biyaya. Sa halip, may isang munting desisyong ginawa sa katahimikan. Pinili nila ang pahinga kaysa sa panik. Linaw kaysa sa paghahambing. Tiwala kaysa sa pagkontrol. Hindi ito mukhang makapangyarihan noon, pero binago nito ang lahat. Hindi nagtagal, may isang pag-uusap na natural na naganap. May isang taong nagbanggit ng pangangailangan. Ang isang kasanayang matagal na nilang taglay ay biglang naging mahalaga. Ang dating ordinaryo ay ngayon kinikilala na. Dumating ang mga oportunidad hindi na may bigat, kundi may gaan. Sumunod ang pera ng tahimik. Hindi sobra, pero tuloy-tuloy. Hindi na mabigat ang mga bayarin. Hindi na nakakatakot ang pagpaplano. Sa unang pagkakataon, ang katatagan ay hindi na bagay na kailangang ipaglaban, ito ay bagay na pinahintulutan. Ang pinagkaiba ng pagbubukas na ito ay hindi ang halaga, kundi ang pakiramdam. Walang kasamang guilt. Walang takot na mawala. Pasasalamat lamang at isang pakiramdam na sa wakas. Hindi na kailangang ipagsigawan ng Pisces na ito ang kanilang tagumpay. Ramdam nila ito sa mas maayos na tulog, mas kaunting pag-aalala, at mas malalim na tiwala. Mahalaga ang kwentong ito dahil sinasalamin nito kung paano tunay na dumarating ang kasaganaan ng Pisces. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Kundi dahan-dahan, ligtas, at may kapayapaan sa damdamin. Ang pagbubukas ay hindi dumating mula sa paghahabol ng yaman, kundi mula sa pagpapahintulot sa sariling halaga. At nang mangyari ang pagbabagong iyon, nagkaroon na ng lugar ang pera upang manatili. Kapag nagsimulang dumaloy ang mga biyaya. Kapag nagsisimula ng dumaloy ang mga biyaya para sa isang Pisces, ang unang reaksyon ay kadalasang pag-aalinlangan. Maaaring itanong mo sa sarili kung pansamantala lang ba ito, kung karapat-dapat ka ba talaga, o kung may mangyayaring hindi maganda. Ang ganitong reaksyon ay nagmumula sa nakaraan kung saan pabago-bago ang kasaganaan. Ngunit ang yugtong ito ay humihingi ng ibang tugon, pagtanggap. Habang nagsisimulang lumitaw ang pera at mga oportunidad, binabantayan ng universo kung paano ka tumatanggap. Hindi kung gaano ka kabilis kumilos, kundi kung gaano ka kahinahon magtiwala. Ang pagmamadali ay maaaring makagulo sa pagkakatugma, habang pinatitibay naman ito ng pasasalamat. Hindi ito panahon para ipaliwanag ng husto ang tagumpay mo o maliitin ito. Panahon ito para manatiling nakaugat at bukas. Isa sa pinakamahalagang aral dito ay ang pahintulutan ang sarili na maging ligtas sa pagkakaroon ng mas marami. Minsan inuugnay ng Pisces ang yaman sa pressure o pagkawala ng kalayaan. Ngunit ang biyayang ito ay nilalayong lumikha ng espasyo, hindi bawasan ito. Mas maraming pagpipilian. Mas magaan na daloy. Mas maraming oras para huminga. Mapapansin mo rin na iba na ang pakiramdam ng pagbibigay. Sa halip na nakakapagod, nagiging may intensyon ito. Nagbibigay ka mula sa kasaganahan, hindi mula sa sakripisyo. Ganito dumarami ang kasaganaan ng walang pagkaubos. Nagpapatuloy ang daloy kapag tumigil ka na sa pag-question sa presensya nito. Ang tiwala ang nagiging angkla. Hindi mo kailangang kontrolin ang mga resulta o hulaan ang bawat hakbang.
Ang nakalaan para sa iyo ay hahanapin ka hanggat nananatili kang nakaayon sa kapayapaan. Hindi ito pagsubok, ito ay kumpirmasyon. Natutunan mo na ang mga aral na kailangan mong matutunan. Ngayon, iba na ang tugon ng buhay. Mas nananatili ang mga biyaya kapag tinatanggap sila ng kalmado. At para sa isang Pisces, ang tahimik na pagtanggap ang huling hakbang ng ritual. Ito ang bahagi kung saan marahang nagsasalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga utos, kundi ng katiyakan. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka kailanman itinadhanang magdusa ng walang hanggan. Ang mga pagkaantala na naranasan mo ay hindi pagtanggi, mga sandali iyon ng pagprotekta, hinuhubog ka upang maging handang tumanggap ng walang takot. Hindi ka kailanman nakaligtaan. Bawat pagsisikap, bawat luha, bawat tahimik na kilos ng pananampalataya ay napansin. Naging matyaga ang universo sa iyo dahil kilala nito ang puso mo. Alam nitong kapag naramdaman mong ligtas ka na, buo kang nagbibigay, malalim kang magmahal, at pinahahalagahan mo ang lahat ng tinatanggap mo. Dumarating ang mensaheng ito ngayon upang pagaanin ang isip mo. Hindi mo kailangang mag-alala na baka napalampas mo ang pagkakataon mo. Ang nakalaan para sa iyo ay gumagalaw na papalapit, inaangkop ang sarili nito upang salubungin ka kung nasaan ka ngayon. Wala kang kailangang pilitin. Magtiwala ka na ang bersyon mo na nagbabasa nito ngayon ay mas matatag kaysa sa bersyong nag-alinlangan noon. Magtiwala ka na ginagabayan ka ng tama ng intuition mo. At magtiwala ka na ang kasaganaan ay hindi binabago kung sino ka, sinusuportahan nito kung sino ka na noon pa man. Pinahihintulutan kang tumanggap. Pinahihintulutan kang magpahinga. At pinahihintulutan kang maniwala na maaari nang gumaan ang buhay. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong kumpirmasyon na ikaw ay nakaayon sa isang bagay na may malalim na kahulugan. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino o ipaliwanag ang pinagdaanan mo, ang nagbubuka sa buhay mo ay personal at pinoprotektahan. Hayaan mong lubos mong tanggapin ang sandaling ito. Kung nakakaramdam ka ng gabay, mag-iwan ng simpleng komento tulad ng tinatanggap ko bilang isang tahimik na pahayag ng tiwala. Suportahan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pag-like sa video at pananatiling konektado upang mahanap ka ng mga susunod na gabay sa oras na pinakakailangan mo. Tandaan, tumutugon ang kasaganaan sa kalmadong paniniwala. At ang sayo ay nakikinig na.